ang mga kasong sisikaping ayusin ng public attorney ngayong gabi. Paglabag sa batas ng Anti-Violence Against Women and their Children at other deceits. Bahay, baka sumasa kabilang bahay ka. Wala po. Hinahangad ng bawat mag-asawa ang magandang buhay para sa kanilang pamilya. Yan din ang ninais noon ng mag-asawang si Micael at Rosalie. Pero sa kasamaang palad na uwi sa hiwalayan ang kanilang samahan. Kung hindi na maiisalba ang kanilang relasyon at nagsimula ng maging pabayang padre de pamilya ang tatay, ano kaya ang sinasabi ng batas tungkol dito? Alamin sa pagharap ng mag-asawa kay Public Attorney Chief Persida Acosta. Magsitayo po ang lahat. Magsisimula na po ang mediation. Nangyari lang na umupo ang lahat. Ang mediation ay isa sa programa ng Public Attorney's Office upang matulungan ang ating mga hukuman na babawasan ang dockets nito. At gayon din, maibsan ang mga problema sa ating lipunan, sa mga pamamayanan at sa mga barangay. Sa araw na ito, sino ang nagrereklamo? Ang nagrereklamo, Rosalie Sunye, 29 na taong gulang mula sa Barangay Villamor, Pasay City. Ang inirereklamo, John Micael Sunye, 33 taong gulang mula sa Tambo, Parañaque City. Rosalie, ano ang iyong hinaing? Regarding po sa binibigay po niya na kulang na sustento sa aming mag-idan at ina-audit po ako ng asawa ko. Since po nung ikinasal po kami, nung una masaya, syempre pamilya po. Nagkakaunawaan po kayo, may konting problema, nare-resolba. The time po na nagbuntis po ako, pinanganak po namin yung anak po namin, 2 taon na po siya. Sa taon-taon po, no, tumataas po yung mga gastusin. Ina-audit po ako ng asawa ko regarding po sa binibigay po niya na kulang na sustento. Ang gusto ko lang po sana ay ipakita po yung mga listahan ko kung paano ko po gastusin yung sinasabi po niya na masyado po akong magastos. Micael? Hindi po yan totoo na in-audit pa. Nagtatanong lang naman po ako na kung magkano yung natira kasi... Ayan, tingnan mo kung saan, kung bakit nagkukulang para di mo ko pinaghahanapan, ha? Yung tubig natin, yung kuryente, yung grocery. Ayan, sige. Ikaw magkakaroon. Ilan na kung magkano yung natira kasi lagi nagsasabi na wala na raw pera. Hindi naman po yun ibig sabihin na ino-audit na. Tinatanong mo kasi kung saan napupunta eh. Ano ba talaga ang dahilan ng paghihiwalay nyo? Iniwan po kami last December 26. That time po na sinabi ko po sa kanya dapat magkakasama kami that Christmas. Nagkasama nga po kami. December 25, na check ko po yung cellphone niya. Siyempre, hindi ko naman po akalain na may nag-text sa kanya na gano'n. Hindi ko po alam yung number 9 kung mother niya o yung kapatid niya na sinabi niya, dirinamahan ka lang ng asawa mo, pumunta ka na dyan. Paano kung saktan ka nila? Sino po ang mananakit sa kanya? That time po, sinabi ko po sa kanya, bakit naman ganyan ang sinabi ng magulang mo? Bakit may salitang drama dyan? At ayaw kitang paalisin. Bakit? Ano ba sinasabi mo? Wala akong sinasabi sa kapatid ko. Ano? Ano tong text niya na to? Ano ibig niya sabihin dito? Hindi ko alam, wala akong alam dyan. Magulang ba niya nag-text noon? Sigurado ka? Number po na magulang po niya. Ang point ko lang po doon, sana maintindihan nila na syempre kahit sino po na pamilya, gusto po na buo po sila magkakasama ng Christmas na yon. Siyempre, sabi ko po, ando naman ako ng Christmas eh. Intindihin naman sana nila. Umuwi lang ako dito kasi nga walang tao sa bahay na dito eh. Pero umalis po siya, December 26 around 12 o'clock to 1 o'clock ng hapon. Wala po siyang sinabi.
Inantay ko po yung text niya para i-greet naman po kami ng Happy New Year. sorry po, emotional lang po ako. Wala po yan. Hindi man lang siya bumati ng manigong bagong taon. Sa palagay mo, nasaan siya noon? Nung Nasa Iloilo po. Last December 26 to February, ni text, ni tawag. February. Financial support po, wala. March, nagkita po kami. Hindi man lang siya humingi ng sorry sa amin. Tinanggap ko pa rin po siya kasi asawa ko po eh. Sino pa naman po ako, tao lang. Tinanggap ko po siya. Lahat ng pagkukulang bumalik siya ng March. Hindi po. May sarili na po siyang boarding house. Hindi niya dinadalaw ang anak niyo? Dinadalaw minsan po. Pero sometimes wala po siyang time. Pero dati, gabi-gabi umuwi si Michael sa inyo? Noon po, pero nitong December 26, 2009 up to now, may sarili na po siyang boarding house. Actually po, ayoko po sana na pinag-aawayan ng pera. Sa trabaho eh. Ah, talaga? Okay. Ito nga pala, yung pera. Ang budget niya. 2,000 piso, kakasya ba to? Baka gusto mong bawasan, masyadong malaki. Bahala ka na mag-budget dyan. Basta binigay ko yun sa'yo, budgetin mo na yan. Alis na ako. Grabe ka naman, di mo na masisilipin yung anak mo. Hindi na. Busy pa ako. Wala ka bang trabaho, Rosalie? As of na po, and contract po ako sa dati kong work. Magpaliwanag ka nga sa akin ngayon. Hindi po yan totoo, ma'am, na nung December na sabi na, na umuwi ako sa probinsya. Kasi nung ako na natira sa bahay, sabi ng mama niya kasi na umalis daw ako dyan. Kasi Sino may sabi, malis ka? mama niya po. Mama niya, pinalis naman pala ng Hindi mama mo. po. Kasi Hindi po naman niya ako alis dun eh. naintindihan. Hindi ako pinaalis eh. Pinaalis pala naman ng nanay Hindi mo po niya Kasi nga- naintindihan. Ang gusto po ni mama doon, kasi ang mama ko po caretaker Oh, doon. caretaker Ang nga. gusto po ng lola po namin, yung may-ari ng bahay, kung aalis po doon si mama at magbabakasyon, dapat po wala pong titira doon na kahit na sinong tao. Sinusunod lang po yung utos po na sinabi ng lola ko kay mama. Habang si Ibig mama po sabihin, nasa pareho probinsya. pamilya, tatlo kayong aalis doon dapat, hindi siya lang. Opo, actually po, gusto po ni lola po namin at lolo po namin na magbukod po kami. Magbukod. Michael, Bukod, yun nga po, ayoko siyang isama kasi kung magsasama rin lang kami sa isang bubong kasi lagi nga kami nag-aaway, nagbabangayan. lagi kayong nagbabangayan. Siya po ang umuuna Opo. po na Kasi ayoko nagbabangayan siyang po isama sa kasi amin. po, sabi ko, Actually diyan po, ka na lang. Anong issue, Mikael, na pinag-aawayan nyo? Bangayan. regarding po sa laging mga- nag-aaway, there's the... siya po laging nangaawa, hindi po ako. Teka muna, sige, siya muna ha. Sige po. Sumasabad ka, hindi ikaw kausap ko, ikaw. Hindi ibig sabihin na na ayoko silang isama kasi gusto ko dyan na lang sila kasi kung magsama kami, lalo nung... Sumunod eh, paano walang pamasahe? Walang ticket. Bibigyan ko naman yan. Eh, ba't di mo binilan? Binilan ko yun sila kaso nga lang ayaw na nga makita ng mga kapamilya ko doon sila kasi dinala ko na yan. Teka. Ayaw silang makita ng mga kapamilya mo? Opo, kasi Bakit galit eh, na apo rin. nila itong bata? Galit na rin po sila sa kanya kasi... Bakit nagagalit? Bakit kung ano nung kinukwento mo? Ay, hindi po. Kasi noon pa man, na hindi pa kami nag-aaway, dinala ko na yun siya. Wala pa kaming anak, dinala ko na yun siya. Nung magkaanak kami ng ilang months na 5 months, dinala ko rin siya. Kasama na yung anak. Gusto rin na ni mami makasama. Noong time na dito na nag-aaway kami, nagpakilala siya ng ugali niya dun sa mga kapatid ko, sa pamilya. Hindi ko naman po siya sinisiraan sa sa mga kapatid ko. Ay, ba't nalaman na may mga siya away lang kayo? nagtitext kasi sa kapatid ko doon. Hindi po ako siya Oh, sandali. Rosalie, text ka pala naman ng text ng kung ano-ano sa mga Ayaw hilig na mo. ayaw na nga mga text ng Kahit po, titext tignan yan po eh, ng kasi- kapatid niya, yung tinext ko, wala po akong bad words na sinabi sa kanila. Ano sinabi mo? Pero tinanong ko po kung totoo na may sinabi silang masama against sa akin. Sabi ko po doon, ate, totoo ba na may word po kasi na ganito. Sabi po doon sa text, ay, damn anyo. Shit, mga ganun po word. Shit, sumagot sa'yo, hipag mo ng gano'n. Opo, wala akong pakialam sa'yo. Pinapakialaman ko yung kapatid ko dahil mahal ko siya. Sabi ko, hindi po ako nakikipag-away. Ang gusto ko lang po ay tanungin, ano po bang naging kasalanan ko? Dahil ang mama kasi ko... sabi ng kapatid ko, ayaw How niya sa come text. po? Tapos siya rin to How nag-text. come Pag nag-aaway po kami, na- nag-text na doon.
Gusto ko ayaw po. niya makialam ng kapatid ko Gusto sa ko away namin. maayos. Shut your mouth. Wala po akong galit sa kanila. Pero Rosalie. sila po, may galit po sila sa May akin. galit. Rosalie, sa kabila ng lahat, mahal mo pa rin ba si Siyempre Mikael? po, asawa ko po siya. Ayoko po magkahiwalay po kami. Dahil Teka, ang away mag-asawa Ikaw, to. Michael, mahal mo ba si Rosalie at ang anak mo? Mahal ko na po ang anak ko po. Yung si Ha? Sally, Ano yung ka? Yung anak na lang po, mahal ko ngayon. Wala Siguro na may iba ka na. Wala po. Ay, bakit ganon? Bigla nawala ang pagmamahal mo kay Rosalie dahil lang sa listahan, kwenta. Ba't ang bilis magpalit ng puso mo? Hindi. Nagsisi lang ako nung pinakasalan ko kasi biglaan lang Nagsisi kasing ka? kasal. Biglaan? Biglaan lang po, hindi pa kami nagkilala ng lubusan, mga isang buwan nga lang po. Ang paratang na nagrereklamong si Rosalie Sunye, irresponsableng asawa na nga ay pabayang tatay pa ang kanyang mister na si Mikael Sunye. Kwento ni Rosalie, matapos masira ang kanilang relasyon ay hindi na tinutupad ng kanyang asawa ang obligasyon nito sa kanyang anak. Pero depensa ni Mikael, hindi totoo ang mga paratang ng kanyang misis. Ginagampanan raw niya ang kanyang mga obligasyon. Sabi pa ni Mikael, kung ang misis niya aminado siyang hindi na niya mahal. Ibang usapan raw pagdating sa kanyang anak na sa kwento niya ay suportado pa rin niya hanggang ngayon. Ilang gabi mo na siyang nadideprive. Dapat na maging atensyon mo, pagmamahal mo. Hindi mo ba nararamdaman ang init ng pagmamahal ng isang anak kapag niyakap siya? Mas lumalalim ang emosyon at mas humahaba ang diskusyon ng mag-asawa. Madadaan pa kaya ito sa areglo o diretso asunto na ang usapan? Ang kaso, paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Maaring managot si Mikael base sa Section 5 Paragraph E. Nalalabag ang batas na ito kung ipinagkait ang pagbibigay ng suportang pinansyal na nararapat sa pamilya. Nalalabag din ang naturang batas kapag binigyan ng lalaki ng labis na isipin, sama ng loob, hinahamak at paulit-ulit ng pagbibigay ng masasakit na salita at pagtalikod sa obligasyon na pagbibigay ng pinansyal na suporta sa kanyang asawa at anak. Sa ilalim ng Section 6 ng naturang batas, may katapat itong parusang mula 6 na buwan hanggang 6 na taong pagkakakulong. Dagdag pa riyan ang pagbabayad ng multa na hindi bababa sa 100,000 piso at hindi naman lalagpas sa 300,000 piso. Ibig mo sabihin, yung pagpapakasal mo parang baliwala lang, pinakasalan mo dahil ganun ba? Pero nung kinasal kami, inaano ko sa napilit na matutunang mahalin. So di mahal mo rin si Rosalie? Mahal ko na Magkakaanak ba kayo niya kung di mo siya minahal? O Ano pong- baka naman, Mikael, may ibang babae na nasa puso mo. Wala po kasi after office po attorney, diretso na po ako sa boarding Sana kahit po, kahit diretso tanong po. Ay, yung anak mo, hindi mo namimiss? Namimiss ko po. Kalapit-lapit, hindi ka umi sa kanya? Pupunta po ako. Ano ba ang gusto mong gawin ni Rosalie para muling mabuo ang pamilya niyo? Gusto ko lang yung walang yung tahimik na buhay na hindi lagi nag-aaway. Rosalie, Ayoko ang mga lang babaeng ganun. maingay. Hindi po ako nagger. Actually po, ang gusto po niya kasing ipinpoint, wag ko daw po siyang pakikialaman kung saan man po siya pupunta, kung nag-outing siya. Inuuna po niya ang outing kaysa yung anak po namin. Eh, That time, hindi naman po last na- Monday Uy, po, binata ka pa pala, Michael. Opo. Nito na lang po kasi Last- nga po nagbukod ako, naghiwalay ako sa kanya. sana So, dapat- anong gusto mong gawin ni Rosalie? Huwag nang mang-aaway. Wag na yung Hindi ko po pagbawalan. siya inaaway. Kung Saan mo halimbawa, gusto pumunta? Kung yayain ako ng ka-office mate ko na pumunta nun sa may birthday, ganun. Kasi hindi naman lagi-lagi, araw-araw ganun. Kasi mga isang buwan, isang beses na naman yan. Hindi naman yan Sana nga po, sunod-sunod totoo. na Walang araw gusto eh. lang niya Yung may Hindi bawa, po. inisita ng mga Kasi kaibigan. Hindi po, Kasi every week masyado po. yatang nasasakal si Michael Hindi sa'yo. po Yun siya nga po. nasasakal, siya nga po yung gumagawa ng paraan para makaalis po sa bahay. Sinabi po niya na mag-overtime, hindi naman po siya mag-overtime, mag-outing lang po siya. Hindi naman daw araw-araw, naman minsan po, sa yun isang nga po, buwan. Hindi nga po araw-araw. Kasi kung minsan, lang. Rosalie, Siyempre, kailangan alam din- ko po Monday Kasi to wala na- Saturday, may trabaho po. Sana naman po, ang Sunday, family day, dapat po nandun po siya. Asan Pinapasyal po siya? mo ba dati mag-ina mo? Opo, saan? lagi ako balik dyan sa sa MUA. Pinapasyal pa. Ayaw mo ba ibalik yun? SM Sukat. Ayaw mo ba ibalik yun? Ayaw po niyang ibalik yun kasi Binalik ko po yan nung time nga po ng... nang Hindi, pwede pa hihinayang kayo po siya. magkabalikan. Nung binalik na Nanghihinayang po siya sa mga weekend. gastusin. Meron kong sabihin sa'yo, kung halimbawa, kalimutan nyo na muna yung mga naging pagtatalo nyo, away nyo, tampuhan nyo, Yun nga. na minsan link pa yung family mo, family niya. Kayong dalawa lang yan eh. Opo.
Ngayon na iniisip ko lang, ay kung i-keep up mo yung boarding house mo, uwi ka sa mag-ina mo, edi savings na yun. Ano ba mabigat na kasalanan sa'yo ni Rosalie? Kung totoong mahal mo ang anak mo, ay babalikan mo yung mag-ina mo. Kasal kayo, may obligasyon ka. At alam mo bang may batas? Republic Act 9262, pag may psychological abuse sa asawa, pag may economic damages na ano ka dahil hindi mo talaga sinusuportahan, inabandona mo. Alam mo ba, ang pananakit sa asawa, hindi lang yung pambubugbog, panununtok. Yung saktan mo kalooban, emotional abuse. Pwede kang makulong ng 4 na taon hanggang 6 na taon. Kaya mo bang iparamdam, ipadama ng lubusan kay Micael na may tiwala ka sa kanya? Pong ipapromise po niya sa akin ngayon, sa harap ng buong tao, na magbabago po siya. At ituon po niya yung pansin sa aming mag-ina. Ang problema naman po, sinisingil ko siya ng kinabukasan, wala raw po siya. Tama ka, pwede. Itong 1-3 sinisingil mo, nakakatalunan lang niya sa tong age. Oo. Paulit-ulit na tinanggi ni Micael Suñe na isa siyang pabayang tatay at irresponsableng asawa katulad ng sinasabi ng kanyang misis. Pero kung mapapatunayan na totoo ang bintang, sa ilalim ng Republic Act 9262 ay maaaring makulong si Micael ng mula 4 hanggang 6 na taon dahil sa psychological, emotional at economic abuse sa kanyang mag-ina. Ilang taon na ang anak niyo? 2 years old na po siya. Dito po yung picture po niya. Mukhang kamukha mo to, Michael, Sabihin mo tong batang to, 2 taon, naaabuso mo to. Dahil nadideprive mo siya doon sa dapat na maging atensyon mo, pagmamahal mo. Ang bawat anak, ang bawat supling bago matulog yan, hinahanap ang lambing ng kanilang ama at ina. Ilang gabi mo na siyang nadideprive. Hindi mo ba nararamdaman ang init ng pagmamahal ng isang anak kapag niyakap ka? Micael, gusto kong maliwanagan. Makikipagbalikan ka pa ba kay Rosalie at sa iyong anak? Opo. Magbalikan po. Hindi ka pinilit? Hindi po. Mahal mo pa ba si Rosalie? Opo, mahal po. Dahil alang-alang rin sa bata. Isip-isip ko rin na baka balang araw yung bata ay maapektuhan. Yan ba ay bukal sa puso mo, ang pagbabalik mo sa pamilya mo? Opo. Yan ang pasya mo? Opo. Rosalie, pagkatapos ng mahabang mga paliwanagan, narinig mo ang pasya ng iyong asawa, walang pumilit sa kanya, siya ay magbabalik sa piling yung mag-ina. Ano naman ang maipapangako mo kay Micael? Gagampanan ko po bilang asawa yung pag-aasikaso sa kanya at sana po hindi po siya magsinungaling, mag-open po kami sa lahat ng bagay. Ganun talaga dapat ang mag-asawa, open ang communication para naiiwasan yung hindi pagkakaunawaan. At mamahalin mo rin ang kanyang mga magulang, mamahalin din niya yung mga magulang mo, bubuin niyo ang pamilya niyo. Sabi ni Michael, mahal ka niya. Ikaw, mahal mo pa rin ba si Micael? Wala pong nagbawing pagmamahal ko sa kanya. Ikaw, Micael? Si Rosalie lang ang nag-iisang babae sa puso mo? Opo, wala naman po akong ibang babae. Trabaho lang talaga. Dito, walang kasinungalingan, ha? Opo. Walang bulahan dito. Opo. Attorney Aresa, nasaan na ang kasunduan nilang dalawa? Ang kasunduan, una, bilang mag-asawa, kakalimutan na namin ang mga sumbatan at di pagkakaunawaan sa nakalipas na panahon ng aming buhay at pipilitin naming mabuo uli ang aming pamilya. Pipilitin naming pag-usapan at unawain ang isa't isa sa anumang problema alang-alang sa aming anak. Ikalawa, nangangako si John Micael na irerespeto niya at bibigyan ng paggalang ang karapatan ni Rosalie bilang asawa at tuloy-tuloy ang suportang pinansyal ni John Micael sa kanyang asawa at anak. Kapag hindi tumupad si John Micael Suñe sa kasunduang ito at sa pagbibigay ng suportang pinansyal, ay maaari na siyang makasuhan ni Rosalie sa ilalim ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children. Magkasundo na kayo? Lalo niyong pag-alabin ang pag-iibigan niyo bilang mag-asawa. At mahalin yung dalawa ang inyong anak.
Naging mahirap man ang unang yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa, nakahanda naman raw sina Micael at Rosalie Sunye na subukan itong muli sa ikalawang pagkakataon. Sa kanilang pinirmahang kasunduan, nangako si Micael na hindi na siya papalya sa pagbibigay ng kanyang obligasyon at pagtugon sa pangangailangan ng kanyang mag-ina. Isa na namang kaso ang nasolusyonan ng inyong public attorney. Susunod ang reklamo sa Katong Eats na hindi nagbabayad ng utang. Maganda na ang susunod na mga partido para sa mediation. Papasukin na ang susunod na mga partido. Ang nagrereklamo, ano yung pangalan? Manuel Pabela po. Ilang taong ka na, Manuel? 42 years old. Saan ka nakatira? Sa Pulyat, Quezon City po. Ang nagrereklamo? Pangalan? Cristina Palma. Cristina Palma, edad? 38 years old. Nakatira sa 9 Lucena Street, Quezon City. Ano ang iyong reklamo, Manuel? Kasi po itong kapitbahay ko may utang po sa akin na 1,300. Nagsimula po kasi yan nung naglaro kami ng Tong Eats. Naglaro kami tapos nung September 2, natalo ko siya ng 300. Pero ang binayad lang niya sa akin ay 200. So meron pa siyang balas na 100. Pagdating naman ng September 15, nakipaglaro siya uli sa amin. Tapos nanalo uli ako. Nanalo ko sa kanya 500, hindi naman niya ako binayaran. Sabi ko nga sa kanya, bayaran mo ako kasi kailangan ko rin ng pera. Bali pagdating po ng September 30, yung huli po naming laro, nag-utang siya sa akin ng 700. So, ang lumalabas po, ang sinisingil ko sa kanya, 1,300. Ang problema naman po, sinisingil ko siya nung kinabukasan, wala raw po siyang pera. Tama ka, Tweet. Itong 1,300 sinisingil mo, mga katalunan lang niya sa Tong Eats. Oo. Puro Tong Eats ito? Puro Tong Eats po. Wala ka bang trabaho, Manuel? Meron po, nagba-barbecue po ako. Aling Cristina, ano masasabi mo sa reklamo ni Manuel? Babayad naman po ako, sabi ko sa kanya. Pag naka-pedicure at manicure ako. Sa isang araw, ilan ang minamanicure mo? Minsan po nakakalimandaan ako. Nakakalimandaan ka? So, pwede mo siyang hulug-hulugan araw-araw? Yun nga po sinabi ko sa kanya O, paano ngayon? Anong gusto mong i-propose para makabayad ka? At hindi ka na ireklamo ni Manuel? Sinabi ko na po yun sa kanya, pumayag naman po siya Pumayag na siya? Ba't siya nagreklamo dito kung pumayag? Nagreklamo po kasi mas kasi maganda po yung mga kapitbahay na nagsasabi sa kanya, doon po siya naniniwala. Dito sa mediation na ito, hindi namin pinupromote ang mga bisyo at kalayawan ng ating mamamayang Pilipino. Kung iyan ay para libangan nyo lang, okay lang. Pero kung parang magkakaroon kayo ng bisyo kaysa maghanap buhay ng marangal, sugal ang atupagin nyo, hindi iyan ang pinopromote ng programang ito. Sapagkat ang aming pinopromote ay magkagandahang asal, pagsunod sa batas, at kabutihan sa kapwa-tao. Pero kung mo, Cristina, may utang ka sa kanya, dapat panagutan mo yan sa kanya. Opo. Magkanong hulog? Kahit po 50. 50 kada? Sa manicure po. Kada manicure. Di madali mababayaran pala, Manuel, yun. Ano gusto mo? Biglaan ang bayad o hulug-hulugan, Manuel? Hindi, gusto ko po sana maski Wala po akong pambigla. 100 sa every 3 days. Ngayon, i-apply ko sa inyo equitable consideration, ha? Dahil pwede talaga kayong magkasuhan dahil ina-acknowledge mo utang yun. Simula ka ilan? Bubabayaran kaya? Hindi po pare-parehas yung kita ko hindi pare-parehas. Sa isang araw, gaano pwede mo ibayad sa kanya? Siguro, pagka malakas, 100. Pag mahina, 50. Sa isang araw. Di matatapos mo yun. Kung 100 sa isang araw, 1,300, di 13 araw lang yun. Pag nag-50 lang ibinayad mo, wala pang isang buwan, bayad ka na. Di ba? Sa ngayon, magsasagawa kayo ng kasunduan nyo at kompromiso ninyo sapagkat pareho kayo. Sabi ko nga, nagbisyo kayo, pero nagkautangan kayo, kailangan ang utang, kung inutang, dapat bayaran. Ang humihiram, nangungutang, di marunong magbayad, ay isang kasamaan. So kung may utang ka, dapat mong bayaran at panagutan. Kung may hiniram ka, isoli mo. Sa puntong ito, may kasunduan kayo na lalagdaan. Okay ba sa iyo, Manuel? Okay po. Sa iyo, Aling Cristina? Okay? Okay. Nasaan si Atty. Aresa? Ihanda ang kasunduan o kompromiso ni Mang Manuel at Aling Cristina. Para mabayaran ang 1,300 pesos na pinatalo niya sa Tong Eats, pinakamababa na ang 50 pesos na bayad na ibibigay ni Cristina Palma kay Manuel Fabela. Sa kanilang pinirmahang kasunduan, maliwanag rin na bago magpasko, dapat ay nabayaran na ni Cristina ang kabuang halaga ng inutang niya kay Manuel.